Shabbat Shalom and Shalom to everyone, mga kapatid na makikinig sa Republis at sa ating mga kapatiran na narito ngayon. Ngayon po ay 05/24/2026. Ngayon po ay ah, Fiest, third Feast of Abba Yahuwah, mga kapatid. At nagkataon po na sa araw din po ng pamamahinga. Because we count 7 Shabbat, mga kapatid. And after that, and that is also the uh, celebration, the third feast of Abba Yahuwah called Shabuway, mga kapatid. So, ngayon po ang ating celebration, and as the sun is rising, we have heard the blowing of the shofar, mga kapatid. At ngayon po, nakapag-awit na rin po tayo ng Yom Shabbat na awit natin. So ngayon ay pupunta na tayo sa pagbulay-bulay sa mga salita ni Abba Yahuwah. Ano ba yung ating mga batayan, ang ating mga paliwanag, at paano ba natin i-celebrate ang Shabuhay na ito, mga kapatid. So please allow me to share my PowerPoint, mga kapatid, as we continue po. So ito po, mga kapatid, ang ating PowerPoint. Shabuhay, Feast of Weeks, ang tawag nito, mga kapatid. So, Grand Shabuhay, aka Feast of Weeks, Yom Shabbat, Worship Gathering, mga kapatid, in Yahuwah's calendar, mga kapatid. Uh, the third month, Kadash Shalas. Okay po. So, 2026. Ah, ito pong Shabuway ay Feast of Weeks, mga kapatid. Okay. May mga coins po tayo dito, shekels, no? 5 coins of shekels of Yasaral. Okay, ito po yung pera nila sa panahon na yon, mga kapatid. Okay po. Ah, ano po yung kahulugan dito sa ating okay po. There are 4 meanings have uh, to do with our celebration, mga kapatid. Meron po tayong mga kahulugan, or shall we say uh, okay, as to the celebration, mga kapatid. Making full of or satisfied, yun po ang papaliwanag natin na kahulugan sa Shabuway. Pangalawa po is swearing or oaths. Yan po ang pangalawang meaning. And then number 3 po ay resting or stopping. Okay po. And then pang-apat po ay turning away and returning to, mga kapatid. So, meaning of Shabuway, ito po yung pagkasulat ayon sa Yehudyat, no? Ito po ay Shan. Okay, ito po ay A. Okay. And then ito po ay, or rather, ito po ay Bat. Ito po ay Bat. Ito po ay Uwa. And then ito po ay A. Okay, Shabuway. Okay. So, yan po. To get the full understanding of Shabuway, we have to understand the 4 meanings of these words, mga kapatid. So, itong mga words na ating na-highlight, mga kapatid, mahalaga po yan. Okay? Yung full or satisfied, swearing or oaths, resting, stopping, and turning away, and returning to. Okay?
So, yun po ang mga mahalagang words. But bago natin ipaliwanag yan, mga kapatid, kailangan muna nating tingnan ang word na Pentecost at yung word na Shabuot. Bakit po yun? Kasi yun po yung pag-unawa ng karamihan na Pentecost, ang pag-unawa, ang pag-interpret, lalo na sa Christianity, mga kapatid, is 7 times 7 equals 49. Then magdagdag pa sila ng isang araw. Kaya maging 50th po. So, kaya magiging Pentecost kasi 7 times 7 is 49. Then dagdag pa sila ng isang araw kaya maging 50. Kasi yung Pente means 5. So, Pentecost. So, 50th day. Yun po ang kahulugan ng Pentecost. But Pentecost is more of Christianity, mga kapatid. And bakit hindi pareho ang Shabuwe ng Pentecost? Mamaya maintindihan natin. At another celebration na ginagawa is itong tinatawag na Shabuot, mga kapatid. Shabuot, again, is observed by Judaism, mga kapatid, as a religion per se, mga kapatid. At ito po ay influence ng mga taga-Yahudyam o mga Jews na mga galing sa yung nabihag ang Yehuda, yung Southern Kingdom, which is Judah or Yehuda, nabihag sila po doon sa Babal o Babylon. Nung sila ay bumalik after 70 years, they were also influenced by Babylonian religion. Kaya itong Shavuot, mga kapatid, is really quite influence of the Babylonian religion din po, mga kapatid. So, Shabuwe is not Pentecost at Shabuwe is not also Shavuot. At mamaya, ipaliwanag po natin yan, mga kapatid. So, ito na nga po yung understanding ng Pentecost. Okay? Ah, kung titingnan po natin, mga kapatid, in the Greek, means 50. Okay po, yun po ang ibig sabihin ng Pentecost, meaning 50. Pente means 50, and then cos. Okay, so they're referring po doon sa record ng Book of Acts, mga kapatid. Okay po, na kung saan nagkaroon ng Nagkaroon po ng fire. Tinatawag nilang tongues of fire. People from different places, mga kapatid, ay nagkaroon po sila ng very unusual experience doon sa Book of Acts chapter 2. Kaya doon na-connect ng Christianity ang celebration ng Pentecost. Okay? And during that day, they are going to wear something that is white, mga kapatid. Okay? But in our study, in our understanding, Pentecost is more of Catholic interpretation, mga kapatid, na kung saan ang mga Catholic sa panahon na yan, kanilang mga members are going to wear something red, mga kapatid. Okay po? So, yun po ay Christianity, celebration of Christianity, na kung saan pag-unawa ng Christianity na doon daw nag-umpisa yung movement ng Christianity. Okay po, mga kapatid. So, but we have a problem on that. Kasi sabi nila, Pentecost is also the day when majority of baptism, sabi nila, because people who were getting baptized, okay, wore white robes. Yun po ang kanilang explanation. Pentecost was also called White Sunday or White Sunday, but now the Roman Catholic priests wear red and invite
other members to wear red as well. So, ibig sabihin, hindi na nagkaroon ng consistency. Back then, they're wearing white, but sa Roman Catholics era, they're already wearing red, mga kapatid. So may dalawa tayong problema dito sa idea ng Christianity on Pentecost. Opo. Kasi sinasabi nila na yung Pentecost nangyari daw sa Acts chapter 2. Okay? Tinatawag nila na the outpouring of the Ruach, mga kapatid. Okay? So, bakit may problema tayo doon? Number one is because the men in attendance were all of Yehuda, mga kapatid. These are people who are Jews, people who are Yehuda na nakabalik, yung iba nakabalik na, yung iba na sa iba't ibang mga lugar pa, but sa panahon na yon ay pumunta sila sa Jerusalem, mga kapatid. Okay? So, but tinitingnan ng Christianity na yung mga men na coming from different places are referring daw sa mga Gentiles. Pero ang mga men of Yehuda pala yun na pumunta o bumalik doon sa Jerusalem because of the celebration, mga kapatid. Okay? But i-interpret nila na yun ay Pentecost, which is the start of Christianity, mga kapatid. So, another problem doon is yung word na Christian was not mentioned in chapter 2 of Acts, but first mentioned in the book of Acts chapter 11, verse 26. So, pwede po nating buksan, mga kapatid, para makita natin yung katotohanan na yung word na Christian, hindi pa yan na-mention sa chapter 2 ng Acts, mga kapatid. But yan, for the first time, na-mention dito sa Acts chapter 11:26. Is someone ready to read it? Kung nandiyan kayo, mga kapatid. Acts 11:26. Okay po, if none was able to open, let me read to you verse 26. And having found him, he brought him to Antique. Okay, and it came to be that for an entire year, they came together in the assembly and taught large numbers. And the Talmidim were called Mashyayim, first in Antiquia. Okay? Itong word na Mashyayim, kung dito sa Hallelujah Scripture, kung tingnan mo yung other translation, ano po yun? Yun po ay Christian. Okay? So, dito po, first na natawag o nabanggit ang word na Christian or Christianity. Acts 11:26. But sa Hallelujah Scripture, ang tawag po niyan ay Masyayim. Masyayim. Okay, yan po ayon sa Hallelujah Scripture. Ang ibig sabihin, mga followers of Yahushua, mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin yan. But sa English translation, Christian po ang tawag nila dyan. Okay? So, that's the problem na kung sabihin nila na Pentecost is the breakthrough or the outpouring of the Ruach wherein nag-umpisa ang Christianity as a movement. Problema yon kasi the word Christian was only found or mentioned in chapter 11:26 while ang outpouring ng Ruach ay nangyari po sa Acts chapter 2, mga kapatid. So, yun po ang isa sa mga problema dyan. So, ano ba ang tawag ng mga believers? Ano ba ang tawag sa mga believers who are following Yahushua? Sila po ay tinawag the way, mga kapatid. Yun po ang usual na tawag
ng lahat ng mga tagasunod ni Yahushua. Believers of Abba Yahuwah sa panahon na yon, they are called the Way. Okay? So, sila po yung tinawag na the Way. Sumusunod sa daan. At sino po yung daan na tinutukoy dyan? Walang iba kundi si Yahushua. So, kaya may problema tayo doon sa word na Christian, mga kapatid. Okay, there are two problems with it, the idea and the birth of Christianity. Kumbaga, yun na nga ang nabanggit ko na ito ay happen in the book of Acts chapter 2, but the term Christian, mga kapatid, ay nabanggit po sa Acts 11:26. At ang word na iyan, mga kapatid, ay derogatory word. Ano ibig sabihin ng derogatory word? Ibig sabihin that's a very negative word na ang tinutukoy dyan is yung uh, outcast, uneducated. So, yun po, very derogatory po or mababa ang tingin o parabang nabully, mga kapatid, kung sa ating term ngayon. Kaya hindi appropriate na tawagin natin na Pentecost is about Christianity, mga kapatid. So, yun po ang ating paliwanag. Kasi po, ang mga early followers ni Yahushua sa panahon na yon, they are called the Way, mga kapatid. Tinawag silang the Way. Okay? So, yun po. So, kaya, masasabi natin na Shabuway is not Pentecost. Why? Because Pentecost is more of Christianity, mga kapatid. Na ngayon, ipaliwanag naman po natin na Shabuway is not Shabuot. Bakit po? Because Shabuot is more of Jewish, mga kapatid. Jewish or more of Judaism as a religion, mga kapatid. Okay? Shabuot. Okay? Shabuot with Nikud. Kung lalagyan po ng Nikud yan, kaya magiging Shabuot. Is the feast to give thanks to uh, Adonai, mga kapatid, and not Yahuwah. Okay? Kagabi po, mga kapatid, I had a chance to listen to the songs sung during their Shabuot, mga kapatid. At napansin ko talaga na sa maraming mga music na pinakinggan ko kagabi about sa Shabuot, it's not really honoring Abba Yahuwah. Talaga ang nababanggit na pangalan ito, mga kapatid. Okay? Adonai. At ayon sa pag-aaral, Adonai or Adon, these are related to mighty ones, mga kapatid, doon sa Canaan. These are related to a deity or a mighty one being worshipped by the natives in that area, mga kapatid. So again, Shabuot is not a feast of thanksgiving to Abba Yahuwah because ang binabanggit nila is yung Adon or Adonai, mga kapatid. Okay? But sa atin, ang Shabuway is a feast of Abba Yahuwah. So yun ang ginagawa nila for 10 days, giving 10 commandments, reading it, refreshing themselves about the 10 commandments. And another thing na ginagawa nila is they are going to give thanksgiving offering for their first fruits of the wheat harvest. So, combine nila yung feast ng Shabuot is combining first fruits with harvest at yung pagbasa nila ng 10 utos, mga kapatid. So yun po yung kanilang celebration. Jewish believers celebrate this feast for 2 days. Pero sa atin, isang araw lang po, mga kapatid. Ngayon lang po ang ating 1 day celebration lang natin ito. But sa kanila, gawin nilang 2 days. Okay? Bakit po? Kasi nga 49 then plus 1 day, kaya magiging 50th, mga kapatid. So 49 and the 50th, kaya magiging 2 days, mga kapatid.
And look at that. Sa celebration nila, kung tingnan mo itong mga picture nito, meron po silang ano mga kapatid, meron silang time of decoration sa kanilang mga bahay, flowers, okay, eating 2 meals, okay, and hearing, reading the Ten Commandments, and lighting candles. So, kaya itong mga symbol na ito ay talagang mga pagan symbol yan, mga kapatid. But one thing na we would like to appreciate is yung reading of the commandments, Ten Commandments. Wala tayong problema doon. Okay, that's okay. To read the Ten Commandments anytime, mga kapatid. Okay lang tayo dyan. Wala tayong problema dyan. Kaya lang, it is coupled with what? Other pagan symbols, mga kapatid. Which is, wala namang sinabi ni Abba doon sa celebration na mag-light tayo ng candle o mag-ano tayo ng mga bulaklak. Wala naman doon sa actual na Shabuway celebration, mga kapatid. Okay, so differences are Shabuway is 1 day, yun po. And Bakur o first fruits is 50 days after Shabuway. Yun po mga kapatid. Sila, kinumbine na nila yung event as one. Okay, they combine it as one, mga kapatid. Itong Bakur, kinumbine nila dito sa Shabuot, mga kapatid. But sa atin, ang ating Bakur, which is first fruit, is 50 days after Shabuot. So, nakita ninyo yung kaibahan? Yung kanila, 49, 7 times 7, 49, plus dinagdag pa sila ng isang araw, kaya naging 50. Kinumbine nila. Pero sa atin, after Shabuot, we will count, mga kapatid, 50, uh, 50 days, mga kapatid. We will count 50 days after Shabuot. Yun po, mga kapatid, ang ating yun po ang ating celebration, mga kapatid. So, ibig sabihin, mula ngayong araw, bibilang tayo ng 50 days. Yun po ang ating pang-apat na feast, which is Bakur, mga kapatid, or first fruit. So, yan, no? Problem with this is flowers, lighting candles, eating dairy is not stipulated by Abba Yahuwah. Hindi po na banggit ni Abba yung mga bahagi na yan sa celebration ng Shavuot, mga kapatid. Okay po? So, yan po ang ating pagpapaliwanag. Shabuway of Yahuwah. So, ito na po natin, mga kapatid, ay paliwanag natin ito, the Shabuway of Yahuwah, mga kapatid. So, ito na nga po ang mga titik, syan, ito na po ang syan, ang ibig sabihin po ay consume. Kasi ang picture po ng syan, titik na syan, mga kapatid, no, is a picture of a teeth, ngipin. Yun po ang pictograph ng syan, yung titik na syan. Ito po, mga kapatid, titik na syan. Ang pictograph po ay ngipin. Anong trabaho po ng ngipin is to chew, to digest, to consume. Diba? Kaya yun ang kahulugan ng syan, mga kapatid. Okay? And then, ang next na titik is bat or letter B. Ito po. Bat. Ano po ang pictograph ng bat? Yan po ay pictograph of a house. Okay? So, consume. Okay? Shan is consume, pictograph of consume. Then bat, letter B, is a pictograph of a house. So, kaninong house po ang pinag-usapan dito, mga kapatid? Is the house of Abba Yahuwah. And referring po sa kanyang sangkatauhan, mga kapatid. The people of Abba Yahuwah is being referred to here, mga kapatid. Okay, so yan po, Shan, and then Bat. Then following that is U. Okay, U or Uwa. Ito pa nga po, Uwa. And Uwa
is a pictograph of a nail. Yung pako, mga kapatid, nail. At ano po yung function ng nail? Is to secure. Okay, secure. Ito po yung kahulugan ng pictograph ng uwa. Secure. Na binibigyan ng example ito yung tent, yung isang tulda. Paano po makatayo ang tulda? Ma-secure na ang tulda ay tatayo. Bawat ends po ng tulda ay merong mga pako. May mga nail. Kaya itong titik na uwa or letter U, mga kapatid, ang kahulugan po niyan is securing. Okay? So, yan po ang kahulugan. Then, ang pinaka-last na letter ay itong ayan. Okay? Ayan or A. Yan po, ayan, mga kapatid. Ang pictograph po niyan ay mata, eyes. So, if you put it all together, itong titik na ito, ilang titik yan? 1, 2, 3, 4. 4 letters ng Yeudyat, mga kapatid. Shabuway. Kung i-combine mo lahat ang mga kahulugan sa mga pictograph letter na yan, ano po ang ibig sabihin? The eyes of Abba Yahuwah is what? Is searching, looking, what? For his household. Sa kanyang sangkatauhan, mga kapatid. Okay? How? By implementing, consuming, digesting, mga kapatid, making it sure na ang lahat ng kanyang sangkatauhan sa kanyang household, securing it na maging maayos, maging smooth, at maging matiwasay, mga kapatid. So, kaya yung word na shan o yung titik na shan which carries the meaning consume, kapatid, has something to do with Abba Yahuwah's eyes watching and looking at his house, referring to his people in order to secure safety and stability, mga kapatid. So, ngayon, titingnan natin kung ano po yung mga napaloob dito upang ma-secure yung sangkatauhan ni Abba Yahuwah. Ano po ang mga napaloob dito? Yung apat na mga ideas kanina, mga kapatid. Yun po ay mahalaga dito na ating maunawaan. So from the word Shabueh, we have here the word Shabay. Okay, Shabay. I-exhaust natin itong word na Shabay, mga kapatid. Okay? Itong word na Shabay, mula dito sa Strong's na ito, ang kahulugan is to swear or oath, to bind oneself to a promise, a pledge, or a covenant with an affirmation by 7 witnesses or 7 oaths, mga kapatid. So ang Shabay, ayon sa Strong's 87650, ang ibig sabihin pala, mga kapatid, is gawin yung oath, yung promise na yan, gawin, yung pledge, yung covenant, gawin yan by affirming what? 7 witnesses or 7 oaths, mga kapatid. So, balikan natin yung idea mamaya. Yung 7 na yan, balikan po natin yan, mga kapatid. Okay? So, kaya, 7 times 7, di ba? Nakita ninyo? Yung Shabuway is 7 Shabbat. Okay? Because that is what is Shabuway is all about. Witnesses of 7 oaths. So, kaya mahalaga na magbilang tayo ng 7 Shabbat, 7 times 7, kasi yun po ang kahulugan ng Shabuway. It is affirmed, it is confirmed, it is satisfied by 7 witnesses, which is referring to the 7 Shabbat na lumipas
mga kapatid. Then on the 7th, kailangan gawin po yung celebration, mga kapatid. Okay? Shabe, yan po ay shabe. Ang pinaka-root word po mula sa word na shabe ay ito na nga, mga kapatid. Shab or shub. Okay? H7725, shab or shub, na ang kahulugan po ay to turn toward or return or to restore. So, yung word na shabe or shabuwe, ang pinakaugat po niyan ay shab or shub, na ang ibig sabihin to turn toward, to return, or to restore, mga kapatid. So, mula dyan sa word na yan, we have here shabe, to swear, ayon sa 7650, to swear, to bind oneself to a promise, to a pledge. Okay? So, yan po. And then, shabe, another Strong's number 7648. Ibig sabihin, fullness, to be satisfied, or to be satiated, or to be satisfied po. Shabe, ito na Strong's number, ang ibig sabihin po, Sheba. Okay? 7. O, di ba? May mga pag-aaral, mga kapatid, na Sheba, Cebu is coming from the name Sheba, the Queen of Sheba, who went to visit Solomon. Yun po ang mga pag-aaral na yung Queen of Sheba na yan ay nagmumula talaga sa Cebu, mga kapatid. Cebu and Sheba, quite close po, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng Sheba, ang ibig sabihin po sa Hebrew Yahudiya, yan po ay 7. Is it a coincidental, mga kapatid, na ang Cebu also is region? Ano po? Region? Anong region po ang Cebu, mga kapatid? Province. 7? Yes. Cebu Province is Region 7. Yan po ay consistent doon sa kahulugan ng Sheba, Queen of Sheba, which is, ang ibig sabihin ng Sheba is 7. Okay? 7. Kaya yung Shab, okay, to return toward, to return, to restore, eh mangyari po yan lagi on the 7th. Okay? On the 7th. Kaya, ang sinasabi diyan na Shab, okay, Shab is also the root word of Shabbat. Are you following me, mga kapatid? Mhm. Shab is also the root word of Shabbat. And Shabbat is what? 7th day. Okay? So therefore, ang kahulugan dito is on the 7th day, there should be an activity of what? Kung i-connect natin itong mga idea na ito, mga kapatid, fullness, to be satiated or to be satisfied, itong mga idea na ito, to turn toward, to return, to restore, dapat on the Shabbat day, that is always a day to return to. Okay? Restore to. Turn toward to. Bakit po? Kasi maari po na sa 6 na araw, may mga kapalpakan, may mga disobedience, may mga rebellious tayong mga nagawa, mga kapatid. But take note na pang-7 araw na yan, dapat you make a declaration. Balikan, talikuran mo na yung mga masasamang gawa, yung mga kapalpakan na yan, yung mga evil, yung mga violation of the Torah, whatever, o covenant na na-violate natin, we should declare that on the 7th day, I am coming back. Aba, nagkamali ako sa ganitong araw, but now I am coming back to you. Dapat ganun po yung ating weekly o Shabbat na activity. Bahagi po dapat yun, mga kapatid, ng ating mga pagmuni-muni.
sa araw ng Shabbat. Saan ako nagkamali? I want to turn to you. I want to turn away doon sa aking mga violations, sa aking mga transgressions. I want to turn away from them. And now on this Shabbat, I am coming back to you. So dapat ganun po mga kapatid yung ating laging mga pagmuni-muni tuwing tayo ay namamahinga. So imagine that mga kapatid, kung ganun po yun, imagine po kung ano yung magiging outcome sa ating covenant relationship with Abba Yahuwah po. So, ganun po yan, kapatid. Shabbat Shalom, Brother Tio. Paki-mute lang po ang ating sounds kasi recorded po natin ito. Okay po, proceed tayo mga kapatid. Moving on sa ating pagpapaliwanag. So yan po, Shabay, Sheba, meaning seven, and then Shabuway. Okay? Itong Shabuway, ito po, Strong's 87620, yan po mga kapatid ay weeks. A week, Feast of Weeks. Kaya tinatawag yan Feast of Weeks. So yung word na Shabuway, ang ibig sabihin po noon, 7 weeks mga kapatid. Shabuway, ang ibig sabihin po noon ay 7 weeks. Kaya tinawag ito na Feast of Weeks. Kasi bibilang tayo ng 7 Shabbat, mga kapatid. And then, saka tayo mag-celebrate. Shabuwaya, mga kapatid, an oath to swear an oath, mga kapatid. Okay, yan po. Shabuwaya, sevenfold. Shabuwayam, 70. Shabay, Shabay Yam. Okay, sevenfold, mga kapatid. So, ibig sabihin, meron tayong strong reference na hindi talaga ito Shabuot, but talaga ito ay Shabuway. Because this is always connected to the root word Shab, na dyan din po yung word na Shabbat, mga kapatid. Shabuway and Shabbat, dyan din po, mga kapatid. All connected, mga kapatid. So when you make a covenant with an oath, you are promising to satisfy all the parties by completing the terms of that covenant. You are also restoring the relationship between the parties back to the previous condition. So, yun po ang ibig sabihin mga kapatid na kung meron man tayo yung mga pagkakamali, we are returning toward Abba Yahuwah, turning away from wickedness, and then going back to the previous condition of the covenant. So, yun po ang ibig sabihin na kung saan ang covenant is involved with an oath, with a promise, kailangan isatisfy po yun, mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin. Okay, moving on. Dito tayo sa another reference na kung saan meron tayo ditong babasahin po, mga kapatid. Can I ask somebody to read this? Second Chronicles 15, verse 10. Can I ask someone to read? Ako, Brother Dan. Ay, salamat po, Brother Brother Casadio. Go ahead po, Brad. Second Chronicle, chapter 15, verse 10. Sila'y nagtipon sa Jerusalem sa ikatlong buwan ng ikalabing-limang taon ng paghahari ni Asa. Hmm. Sila'y naghandog ni Yahuwah ng araw na iyon mula sa samsam na kanilang dinala. 700 baka at 7,000 tupa. 12. At sila'y nakipagtipan upang hanapin si Yahuwah, ang aluwa ng kanilang mga ninuno,
ng kanilang buong puso at kaluluwa. Verse 13. Sinumang ayaw humanap ni Yahuwa aluwa ng Yasrael ay papatayin, maging bata o matanda, lalaki o babae. 14. Sila'y sumumpa si Yahuwa na may malakas na tinig, may mga sigawan, may mga trompeta, at may mga tambuli. Verse 15. Ikinagalak ng buong Juda ang panata sapagkat sila'y namanata ng kanilang buong puso at hinanap siya ng buo nilang hangarin at siya'y natagpuan nila at binigyan sila ni Yahuwa ng kapahingaan sa palibot. Okay po. Salamat, Brother Casadiao, sa pagkabasa. Mga kapatid, ito po yung ating reference kung bakit gawin natin ang Shabuway sa ikatatlong buwan. Ngayon po sa aking pinakita sa inyo kanina, Shalas po tayo, nasa ikatatlong buwan po tayo mga kapatid. Look at this. Ito po ay panahon ni Haring Asa. Ito mga kapatid, panahon po ni Haring Asa, kung saan hari po siya ng Yehuda o Judah, the Southern Kingdom, mga kapatid. And look at that. Nagtipon-tipon sila. Yung Jerusalem, nagtipon-tipon sila, mga kapatid. Kailan po ito? Ikatlong buwan, the third month. Kaya ito yung ating strong evidence. Bakit ganapin natin ang Shabuway sa third month? Kasi ito po yung nangyari sa panahon ni Haring Asa, mga kapatid. Okay po? At nung sila'y nakarating sa Mount Sinai, okay, meron din po tayong reference dyan, mga kapatid. Nung sila'y nakarating sa Mount Sinai, yun din po ay nakarating sila doon sa ikatatlong buwan. Mula, 3 buwan mula sa kanilang paglakbay mula sa Matsariam, mga kapatid. So, yun po ang pangalawang witness o evidence natin. But dito, ganito rin po, ikatlong buwan, mga kapatid, naganap ang tinatawag natin na celebration. Okay? Look at that. Look at these things that had happened. Okay? Meron silang mga handog, mga kapatid. Of course, sa ating panahon, we don't do that. Meron silang handog. Look at that, mga kapatid. 700 baka at 7,000 tupa. Bakit nandyan yung concept of 7? Okay? 700, no, na baka at 7,000 na tupa. Bakit nandyan yung concept of 7, mga kapatid? Okay po? Kasi nga, this is related to Shabuway, mga kapatid. Okay, look at that. Sa kanilang pagtipon-tipon, okay, nagkaroon po sila ng sumpa or oath na malakas, mga kapatid. Okay? At meron po silang oath na ginawa at gumawa sila ng malakas na tinig. Sumigaw sila, mga kapatid. Okay? At may mga trompeta at mga tambuli. So, the sounding of that shofar was part of it. Meron silang oath, meron silang pledge, meron silang panumpa, ginawa nila, mga kapatid. Look at verse 15. Dahil sa kanilang ginawa, sinamo yan, sila ay namanata. They made an oath. They made a pledge. Kanilang buong puso, with all their heart, na ano po, hinanap nila ang buo nilang hangarin. Sino pong hinanap nila, mga kapatid? Hinanap po nila si Aba Yahuwah, mga kapatid. At siya ay natagpuan nila at binigyan sila ni Yahuwah ng kapahingahan sa palibot. Kasi bago nangyari ito, mga kapatid, masyadong gulo ang Jerusalem.
dahil sa kanilang mga kaaway. Masyadong magulo sila. Very chaotic sa panahon na yon. But alam mo nangyari, nung sila'y namanata, nung sila'y sumumpa, then when they made an oath, a pledge, kay Aba Yahuwah mga kapatid, ano nangyari? Look at that. Natagpuan nila, nasumpungan nila si Aba. At dahil nasumpungan nila si Aba, ano nangyari? Nagkaroon po sila ng katahimikan. So gusto ko pong i-highlight ito mga kapatid, na dahil ang Shab is the root word of Shabbat, mga kapatid. Kailangan ganun talaga yung ating gagawin. Tuwing Shabbat natin, dapat nandoon po yung ating renewal of our covenant, our panata, our oath, our pledge, our promise. Renew it para i-satisfy natin yun, mga kapatid. Kasi kapag na-satisfy natin yun at natuwa si Aba, mga kapatid, anong resulta? Meron po tayong shalom. Di ba? Makatanggap po tayo ng shalom, kapahingahan. At nangyari yan sa buong Yahuda sa panahon ni Asa at sa ating kapanahunan, kung consistent tayo na tuwing Shabbat, yun ang ating gagawin, then rest assured tayo sa shalom. Bakit po? Kasi na-satisfy natin, na-accomplish natin yung ating promise, mga kapatid, yung ating oath. So yan po, batay dito sa ating mga nabasa, tar, uh, taruaya or truaya o taruaya is shouting po according sa H86:43. Dito po, sumigaw sila, no? Sa ating nabasa dito, ah, resulta sa kanilang paghanap kay Aba Yahuwah, mga kapatid, nagkaroon po sila ng sigawan. Kasi po, naramdaman nila, nasumpungan nila yung presensya ni Aba Yahuwah. And sa panahon na yan, they made an oath. And oath, according sa Yehudiat, ay Shabuay. Batay po sa H76:21. And they made a sworn. Yan po ang word na Shabay. Ayon po dito mga kapatid. Okay? So, Shabuay is oath. And then sworn is Shabay. Batay po dito yan mga kapatid. Swearing oath is coupled with 7 witnesses. Okay? Ano po yun? 7 witnesses, ito po yung kanilang mga, sa panahon nila, ito po nga po, 700 baka, 7,000 tupa. Those are part of the elements of the 7 witnesses. Nawa, maintindihan natin yan, mga kapatid, na ganun po kahalaga yon. So, balikan natin yung full meaning of the Shabuay. Okay po? To share an oath. Okay? A week, the 7th week of Shabbat. After the last Shabbat of Pasak. From the root word Shabay, mga kapatid, means to satisfy or be full or complete, mga kapatid. While Shabuay does not mean to swear, okay, more fully, it is a past tense, mga kapatid. So it is really means sworn or a swearing from the past. But Shabuay means more than this. It has 4 different meanings that we will go over, mga kapatid. So, Shabuay is going through the 4 meanings. Una, oath or swear. Pangalawang meaning is satisfaction. Pangatlong meaning is rest. Then, turning and returning. Okay, so explain po natin yan. Swear and oath. Saan po ito nangyari, mga kapatid? Kanina, nasabi ko sa inyo na we have a reference na ito'y nangyari nung sila'y dumating po sa Mount Sinai, mga kapatid. Okay? So, doon sa Mount Sinai, alam po natin kung ano yung mga nangyari doon. Before the commandments, the 10 commandments was given,
meron pong swear o meron pong oath na nangyari. Saan ito mga kapatid makikita? We can see it. Exodus o Shamot 19, verse 5, verse 6, and verse 7. Can I ask somebody to read it, mga kapatid? Pwede ba? Can I ask somebody to volunteer to read it? Shamot 19, 5 to 7, mga kapatid. Can I ask someone to read it? Exodus or Shamot chapter 19. Paliwanag po natin itong swear or an oath. Can somebody go and read? Brother Dan, ako po. Salamat, Sister Asara. Wala sa screen sa Bible po, brother. Sa scripture po, brother Dan. Kung kaya mong basahin ng sa screen, kung hindi, Hindi po mabasa. go to your scripture po. Salamat. Okay po. Deuteronomy chapter Hindi po. 19. Shamot o Exodus. Exodus, sorry po. Yes. Yeah. Okay, Exodus 19. Opo. Okay. 19 verses 5 to 8. Opo. And now, if you diligently obey my voice and shall guard my covenant, then you shall be my treasured possession above all the peoples, for all the earth is mine. And you shall be to me a reign of Kohanim and Kadosh nation. Those are the words which you are to speak to the children of Israel. And Moshe came and called for the elders of the people and put before them all these words which Jehovah commanded him. Mm. And all the people answered together and said, all that Jehovah has spoken we shall do. So Moshe brought back the words of the people to Jehovah. Oh. Hallelujah. Okay po. So, yan mga kapatid ay malinaw po mga kapatid mula dito sa nabasa ni Sister Asara mga kapatid na kung saan meron po silang oath na ginawa. If you diligently obey my voice and shall guard my covenant, then you shall be my treasured possession above all the peoples, for all the Harats is mine. And you shall be to me a reign of Kohanim, okay, and a Kodas nation. Those are the words which you are to speak to the children of Yasharal. Okay, verse 8, as nabasa na, and all the peoples answered together and said, all that Yahuwah has spoken, we shall do. So Masya brought back the words of the people to Yahuwah. Mga kapatid, dito sa nabasa natin at narinig sa binasa ni Sister Asara, ito po yung oath, ito po yung swear na if you diligently, ito yung sabi ni Abba on the part of Abba Yahuwah, merong terms and condition na nabanggit niya. Diligently keep and guard my covenant. Okay? Keep and guard my covenant. Kung i-keep and guard mo yung covenant, then magiging ano tayo? Treasured possession. Then ano pa? Magiging Kohanim, Kodas nation tayo. Okay? Will become a priest. Alala po ninyo doon sa Yesaya 66 na recently uploaded natin, meron po tayong discussion doon, mga kapatid. It was the sharing, kung di ko nakalimutan, sharing po ni Brother Geoffrey na kung i-uphold natin yung covenant, magiging bahagi tayo doon sa priesthood of believers, mga kapatid. Ayon po sa nakasabi kay Peter o Patar, mga kapatid. Dito, ganito rin po. Sa Shamot 19, nandyan na po yun. Nandyan na po yung swear and oath.
na kung gagawin ninyo ito, i-fulfill ninyo ang terms and conditions sa oath na ito, which is guard my covenant, keep and guard my covenant, mga kapatid. So, ano po? Okay? We shall become His treasured possession. We shall become His what? Priest. Ano ba ang trabaho ng priest? Diba? Magsilbi, mag-praise, mag-declare, maglingkod kay Aba. Yun po ang trabaho ng priest, mga kapatid. So, ayan. So, kung balikan natin yung Hebrew word nito, Shama and Shamar. Shama meaning you hear. Okay? Obey my voice. Yun po ang Shama, mga kapatid. And then keep. Ang word na keep is what? Keep is Shamar. So, Shama, hear, and obey. Keep is Shamar. Okay, do it. Guard it. Anong i-guard natin? Yung ang ating covenant. Yung ating pakikipagtipan. Commitment kay Abba Yahuwah, mga kapatid. At ano naman po yung sigaw ng mga tao ayon sa verse 8? All that Yahuwah said, we will do. So, ibig sabihin, tuwing Sabat na meron tayo, mga kapatid, dapat meron tayong renewal of this statement. Aba, yung commitment namin, yung promise namin na i-keep ang inyong covenant, all this, Aba, we will do. So dapat ganun po pala yung ating Shabbat celebration. At sa araw ngayon po ng Shabuwe, dapat ganun din po ang ating mga declaration, ang ating mga pagmuni-munihan. O Aba, ako'y nagkamali, but ngayon I am going back. All that you said, all that is what is in this covenant, we will do. So yun po mga kapatid. Swear an oath, kailangan we also comply it. We also satisfy it, mga kapatid. Okay, so dito na po, but it has been read already. Okay, next is satisfaction, mga kapatid. Satisfaction, ano po ito? Deuteronomy chapter 6 verse 10. Okay po. Let me see kung nandyan ba yan. Okay. So, yan po. 7 Shabbat shall be completed. Okay. Kung titingnan po natin, why don't we read it, mga kapatid? Deuteronomy 6:10. Shabuwe is also about satisfying the oaths of Yahuwah made to Yasaral forefathers. Yung Yasaral is also to be satisfied, okay, in the land with everything that is needed to have a good life in Yahuwah. Shabuwe is also about being perfect or completing all of the oaths, mga kapatid. Okay? Pwede ba nating basahin ang Deuteronomy o Devarim, mga kapatid? Basahin po natin ito. 6 verses 10 to 11 and then Uyakra 23 verse 15. Salamat, Sister Asara, for reading. Anyone else would like to read or would you like to read again, Sister Asara? Sige po, Brother Dan. Can 10 to 11 somebody, po. chapter 6, 10 to 11, can somebody go to Uyakra or Leviticus 23 verse 15 after Sister Asara will read Devarim? Go ahead po, Sister. Devarim chapter 6 verses 10 to 11. And it shall be when Yahuwah your Elohim brings you into the land of which he swore to your fathers, to Abraham, to Yishak, and to Jacob, to give you great and good cities which you did not build, and houses filled with all kinds of goods which you did not fill, and wells dug which you did not dig, vineyards and olive trees which you did not plant, and you shall eat and be satisfied.
See? Kita Hallelujah. mo, mga kapatid, na merong ano po, ah, merong promise na if you only do all of this, look at that. Okay? Abba is bringing them to a land which he swore to your fathers. Okay? Uh, great and good cities which you did not build. Look at that, mga kapatid. Houses filled with all kinds of goods which you did not fill. Wells dug which you did not dig. Vineyards, olive trees which you did not plant. And you shall eat and be satisfied. Doon sa na-discuss natin sa Yesaya 66, nabanggit po ito mga kapatid, di ba? May mga baraka na yung mga baraka na yon hindi dumaan sa natural process. O, di ba? Ganito rin po ang nangyari. Sabi ni Abba, if you fulfill all of this, okay, yung mga baraka darating sa inyo na hindi siya dumaan ng natural process. Ano ba yung mga natural process, di ba? Kapag magtayo ka ng bahay, ano yung mga natural process? Di ba? You go all the steps, all the process. Pero dito wala na. Parang shortcut na mga kapatid. Okay? Bakit po? They build a city, a house, na hindi naman nila pinaghirapan. Nakita niyo mga kapatid? So, ganon yung baraka kapag ma-complete, kapag ma-satisfy po yung requirements. Okay? Can somebody go to Leviticus o Uyakra 23 verse 15? Salamat po, sister, sa pagkabasa. Leviticus 23 verse 15. Meron bang pwede makapagtulong, mag-share, magbasa? 23:15. Oh, Brother Dan. Salamat po, Brother Rogen. Go ahead po. Leviticus chapter 23, verse 15. And ye shall number for yourselves from the day after the Shabbat, from the day you brought in the Aimar, wave offering 7 Shabbats, shall be perfect. Okay po, salamat. So, after the wave offering, mag-count sila ng 7 Shabbat. Yung pinakita ko kanina, mga kapatid. Okay? 23:15, mga kapatid. Okay? Sa nabasa ni brother. And from the morrow after the Shabbat, okay, from the day that you brought the sheaf of wave offering, you shall count for yourself 7 completed Shabbatut. So, 7 completed Shabbatut, mga kapatid. So, ito na nga, ayon sa ating counting sa calendar, ngayon po yung 7 Shabbatut, mga kapatid. So, yun po ang tinatawag natin na Shabuway, mga kapatid. So, 7 Shabbat shall be complete. It shall be completed. It shall be satisfied. Yahuwah will satisfy His part. So, sabihin, i-satisfy natin yung hinihingi ni Abba na 7 Shabbat yun. This is ngayon po yung pinaka 7 Shabbat, mga kapatid. Then, sabi niya dito, Abba Yahuwah also will satisfy His part. Ibig sabihin, kung ano yung part ni Abba, ano yung kanyang part? Yung pagbarak. Doon kanina sa panahon ni Haring Asa, ano yung part ni Abba? Binigyan sila ng, ano po, kapahingahan. That's the work of Abba. Dahil kinumplit nila, ginawa nila, nakompleto nila yung requirement na 7 witnesses. Na sa atin ngayon, itong 7 Shabbat. Completed po ngayon, mga kapatid, kaya gawin po natin yun. And then after that, Abba yung ano po, siya yung gagawa ng kanyang parte, mga kapatid. Our part is to do the 7 Shabbat. Okay, ngayon,
Si Aba naman po gagawa sa kanyang parte. Ano yung kanyang parte? Yung baraka. Yung ating nasa kanya na dito sa Devarim. Di ba? Mga baraka po yun. Yung ating nabanggit doon sa Yesaya 66, di ba? Yun po, mga miracle na mga baraka na hindi po dumaan ng mga natural process. Isa miraculous na mga baraka dahil hindi dumaan ng mga natural process dahil si Abba yung in charge sa pag-satisfy po sa part ng covenant na satisfy ni Abba, mga kapatid. Kaya diyan natin makikita na kapag faithful tayo, mga kapatid, na magsunod doon sa kanyang mga hinihingi, na isatisfy natin yung oath na hinihingi ni Abba, He will do His part as well, mga kapatid. O, di ba? Malaking good news po yan. And then, pang-apat na meaning is itong pahinga, rest. Shabuhay is also about getting rest from turmoil, slavery, bondage. Yun po ang mga kahulugan nito, mga kapatid. Kanina, sa panahon ni Haring Asa, yun, nagkaroon sila ng rest mula sa kaguluhan ng atake ng mga ibang mga bansa sa Yehuda sa panahon na yun. Sa panahon nila noon, rest dahil hindi na sila alipin, hindi na sila slave, mga kapatid. So si Abba yung gumawa sa mga bagay na yan that set them free, mga kapatid, mula sa Matsariam. Kaya Shabuhay is a Shabbat that falls on the weekly Shabbat. See? Shabuhay is a weekly Shabbat na ma-fall din po siya sa araw ng pamamahinga, mga kapatid. This intensifies and multiplies the meaning of rest. Rest from the weekly work and permanent rest from the state of bondage. O, di ba? Di sabihin, when they were in Matsariam, they were in bondage. So dahil wala na sila doon, so continuous na yung rest. Dahil hindi na sila naalipin, mga kapatid. Okay? So, yun po ay mahalagang ating titingnan, mga kapatid. Na sa buhay natin, okay, we may not be in bondage, mga kapatid, of a political nature, okay? We may not be in bondage of, anong mga bagay, for example, maraming mga bagay kasi na pwede tayong na-bondage. Give me some example na pwede tayong na-bondage. Hindi lang yung, kasi ang pinag-usapan dito, politically, they were under control by Matsariam. Pero ngayon, hindi na sila na-bondage. Na-set free sila. Okay? Nung sila'y nabihag doon sa Babal, they were under what? Babylon. Babal, mga kapatid. For 70 years. Then, na-set free sila. When they were set free, nakapahinga sila, mga kapatid. Sa ating panahon ngayon, ano ba yung mga bagay na nakabandage sa atin, mga kapatid? Can you name some examples of form of bondage sa ating panahon ngayon? Na siguro kailangan na gawin natin ang ating parte para si Aba ang ano po? Yes, brother? Rogen, you have something to share? Ano kaya, mga kapatid? Government po. Okay? So, may mga issues kung saan naging alipin tayo. We are in bondage of something else. Halimbawa, sabihin natin mga kapatid sa current na mga pangyayari, most of us, hindi natin napansin na bondage tayo doon sa mga maling information, mga kapatid. We become bondage of the traditions of men. Yung mga disinformation, yung mga misinformation, malinformation. Akala natin totoo, pero hindi pala. That's a form of bondage, mga kapatid. Okay? Marami pang iba. Death,
Pwede ba, mga kapatid? Debts, yung utang, can be also a form of bondage. Or vices, mga kapatid. Yung mga bisyo, mga kapatid, na gusto tayo na ma-let go, ma-break diyan sa mga vices na yan, pero parang nakagapos tayo, parang na-chain tayo, mga kapatid. Gusto nating makalaya, pero we are hooked. We are captured by certain things sa buhay natin. At kailangan ma-break yan, mga kapatid. Ito pala yung paraan. Paano ma-break yung mga bondages na iyan, mga kapatid? By what? Observing regular Shabbat. And on the Shabbat day, mga kapatid, kailangan tayong mag-renew at sabihin kay Aba, Aba, ang lahat na isinasaad dito sa covenant ay gagawin ko po. And let us seek Aba sa panahon ng Shabbat, mga kapatid. Aba, I'm seeking you. Saan ako nagkamali? Aba, patawarin niyo ako. At sa araw ng Shabbat ngayon, ako ay kumpletong balik loob sa inyo. Maawa ka sa akin. So that's our weekly Shabbat. At ngayon sa araw ng Shabuay, mga kapatid, yun din po, kinocomply natin yung requirements na hinihingi ni Aba Yahuwah. Upang sa ganon, mga kapatid, ay magkaroon po tayo ng kapahingahan. Look at, okay po, look at Deuteronomy 5, verse 12 to 15. Guard the Shabbat day to keep it kodas as Yahuwah, your Elohim commanded you. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Shabbat of Yahuwah, your Elohim. In it you shall do no work. Okay? You, nor your son, nor your daughter, or your male servant, nor your female servant, or ox, and so on and so forth, mga kapatid. Kailangan magpahinga. And remember that you were a slave in the land of Matsariam. And Yahuwah, your Alua, or Aluayam, brought you out from there by a mighty hand and the outstretched arm. Therefore, Yahuwah, your Alua, or Aluayam, commanded you to do the Shabbat day, mga kapatid. So, yun po. Shabbat means to stop or to cease or to rest, to sit down, to still, to shab. From the word shab is the root word for Shabbat and shabay. Ang ibig sabihin, swear and 7. So, on the 7th day, we swear, we promise. On the 7th weeks, on the feast of Shabuay, we satisfy. We satisfy what? We satisfy the swear, the promise, the oath that we made. So, yan po ay rest. So, in lieu of that, mga kapatid, kung napag-isipan ninyong maggawa kayo ng something na acts of love and kindness, you may do it po beginning tomorrow or any day of next week, mga kapatid. Beginning tomorrow, any day po and onward. If you wish to do some acts of love as a kind of offering po para kay Aba Yahuwah. Pang-apat, which is the last, mga kapatid, is turning and returning. Yahuwah turns Yisrael from idolatry and returns them back to his righteous path. So sa kanila mismo, mga kapatid, directly on kanilang mga violation, laging nakakaroon ng problema ang covenant nila with Abba is dahil sa idolatry. So sa atin, mga kapatid, ano kaya sa atin? Okay? Sa kanila, literal talaga na may mga images na sinasamba nila. Sa atin, are we worshiping images? Tingin ko hindi naman siguro, mga kapatid. Pero merong mga bagay na naging idol natin, mga kapatid. It could be, as we have said a while ago, it could be a work
can be our idol. Vices can be our idol. Ano pa? Pera can be our idol. Yung ating mga ambisyon, yung ating mga dreams, and so on and so forth po, can be our idol, mga kapatid. So, turn from all of this and return or come back to His righteous path. Yun po, mga kapatid. Shamot 32 verse 11 and 12. Then Masha pleaded with Yahuwah, his Aluayam, and said, Yahuwah, why does your anger burn hot against your people whom you have brought out of the land of Macharyam with a great power and with a great mighty hand? Why should Macharya speak and say, he brought them out of to harm them, to kill them in the mountains, and to consume them from the face of Haarats? Turn from your fierce anger and relent from this harm to your people. Diba mga kapatid, one time doon sa ating discussion, nabanggit natin ito, na Moses stood before Abba Yahuwah and pleaded na yung galit ni Abba, let go of your anger. Okay? Otherwise, people in Matsaryam would think na pinaalis sila doon with a mighty hand upang patayin doon sa ilang. Okay? So, sabi ni Masya, turn from your fierce anger and relent from this harm to your people. Remember Abraham, Yaakov, your servant, whom you swore by your own self, and said to them, I will multiply your descendants as the stars of the Shamayam, and all this that I have spoken of I give to your descendants, and they shall inherit it forever. So, batay dito sa ating nabasa, yung word na shub or shab, ayon sa Strong's number na ito, mga kapatid, ang ibig sabihin to turn, return, or to restore. Okay? Where the verse says, Yahuwah says, return to me. Okay? Merong sinabi si Abba, return to me. Opo. Yes, we understand po, Sister Ahaba Bacheo. Yahuwah Barak po. So, mga kapatid, yun po ang malinaw na Abba Yahuwah says, return to me. Okay? So, meron terms and condition. Return to me, I will also turn to you. So, mga kapatid, malinaw po itong covenant na there is a term and condition. Fulfill your terms, then Abba as well will fulfill his term. So, Shabuway is about turning and returning. Turning to Yahuwah, okay? And turning to Yahuwah and returning, mga kapatid. Ibig sabihin, talikuran yung mga masasama, yung mga idolatry, talikuran na yon at balik tayo. Return and returning tayo kay Abba Yahuwah. Ito po yung Shabuway, mga kapatid, na kahulugan na ating napag-usapan na. So, the full meaning of Shabuway is related to oath and swear, related to satisfaction of the 7 witnesses, related po sa pagpapahinga, mga kapatid. And then, Shabuway is also related to turning and returning, mga kapatid. So, yan po, what to do for Shabuway. Shabuway is a Shabbat feast that takes place on the weekly Shabbat, Deuteronomy 16 verse 9, mga kapatid. So, no work, Numbers 28:26.
Sa panahon nila, all men gather before Yahuwah and they will go to Jerusalem, mga kapatid, in order to meet every one of Yasharal and strangers with them are to rejoice with thanksgiving before Yahuwah, mga kapatid. So lastly, itong free will offering must be made to Yahuwah according to the baraka He has given to you. Can we ask somebody to read this, mga kapatid? Deuteronomy 16, verse 10 and verse 16 po. Ito po yung last na titingnan natin, mga kapatid. Deuteronomy 16, verse 10. Can I ask somebody to read that? Deuteronomy 16, verse 10. Who can read it? Verse Alam po, 10. Opo. Deuteronomy 16:10. Opo, Brad. 16 verse 10 and then verse 16. Dalawang mga talata. Deuteronomy 16:10. And thou shalt keep the feast of weeks unto Yahuwah your Elohim with a tribute of freewill offering of thine hand, which thou shalt give unto Yahuwah thy Elohim, according as Yahuwah thy Elohim hath baruch thee. Verse 16. 3 times in a year shall all thy males appear before Yahuwah thy Elohim in the place which he shall choose in the feast of unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of tabernacles, and they shall not appear before Yahuwah empty. Opo. So, salamat po, Brother Yasario, sa pagkabasa. Highlight po natin, mga kapatid, no? Meron talagang offering na nabanggit sa panahon ng Feast of Weeks. Okay? Meron talagang offering na gagawin. So, ang tanong is, how much? Sinabi diyan sa verse 10 sa nabasa ni Brother Yazario, which you gave as Yahuwah your alua o aluwayam barak you. So, ibig sabihin, mga kapatid, wala siyang nabanggit na o dapat ito yung amount, ha? Wala. But ang nabanggit niya is according as Yahuwah barak you. Ibig sabihin, according sa ano yung baraka. So, malinaw po, mga kapatid, na this is not pabigat sa inyo. Or this is not an added burden kasi ano po yung available? Ano po yung makaya? Ano po yung pwede? According sa baraka na binigay ni Aba Yahuwah sa inyo. So, yun po, mga kapatid, ang ating na-highlight na kung saan ating na-post doon sa ating announcement na paano yan, Brother Dan, na nasa malayo tayo. We are scattered Yasaral. Hindi naman tayo makapunta sa Jerusalem, mga kapatid. Tiningnan ko po yung mga videos na kagabi, tiningnan ko po, mga kapatid, yung mga videos sa kanilang celebration ngayon doon. Talagang nakapoko sila. They are going to Jerusalem, mga kapatid. Merong kantahan doon, may sayawan doon. Kaya lang makikita mo yung 5 star. Ayaw kong i-play dito yung mga kanta nila dahil nandoon yung mga 5 star, yung mga alam naman, no, natin mga kapatid, yung ano mga ibig sabihin ng mga star na yan. Okay po. With the pagan kahulugan yon, di ba, Brother Yasario? So, yun po, we cannot play that here. But sa kanilang mga celebration na sinasabi ko kanina, na meron silang ganon na mga celebration doon, awitan, kantahan, yun po ang kanilang ginagawa. So, literally they go there. Pero tayo, di tayo makapunta roon, mga kapatid. Pero, pwede naman tayong makapag-offer para kay Aba. Kasi nga, yung sinabi dito na, do not celebrate it with empty
handed. Look at verse 16. And none should appear before Yahuwah empty-handed. So, ibig sabihin, kung ano yung available baraka na binigay ni Abba sa inyo, you may offer it, mga kapatid. You may share it, mga kapatid. So, it will be an offering for Abba Yahuwah, mga kapatid. At sa ating na-announce na doon sa ating group chat, if you want to do an acts of kindness, kung saan po kayo ngayon at meron kayong pagkakataon na gagawa kayo ng acts of kindness, whatever that is, mga kapatid, kayo po yung mag-determine. Gawin niyo po yan, whatever that is. Do it beginning tomorrow, mga kapatid. Para sa araw na ito ngayon ay talaga makapag-enjoy tayo sa pagpahinga, mga kapatid. At pagmuni-muni po. Do it tomorrow or the following day. Kayo po bahala ang mag-budget sa time ninyo, mga kapatid. Or kung hindi man po, you have some amounts with you that you can share, mga kapatid, then that will go to RPN ministry, mga kapatid. Alam naman po natin na sa RPN, meron po tayong financial obligation doon. But ako'y tuwang-tuwa, mga kapatid, at nagpapasalamat kasi sa previous na linggo, nakapag-contribute po tayo doon ng amount na 5,650 po doon sa RPN. At this week po, meron naman po tayong additional na 3,000 na available na ibigay natin doon sa RPN mamaya. Another 3,000. So, praises kay Abba dahil itong mga offering ito, itong mga resources na ito ay kaloob or handog para kay Abba, lalo na sa panahon ng ating celebration ngayon, mga kapatid. So, yun po ang nais kong ibahagi how we can apply this sa ating journey ngayon, mga kapatid. So, yun na nga po, sa buong araw ngayon, continue po tayong mag-reflect, mga kapatid. Lalo na doon sa ating commitment, sa ating pag-renew, and sabihin si Abba, Abba, all that you said, guarding the covenant, hearing your voice and guarding the covenant, all that you said, Abba, we will do. So yun po, we will renew our covenant, our commitment, mga kapatid, our oath and our pledge. We will renew that covenant relationship, mga kapatid. And that is what? Turning and returning. Kung tayo man po ay tumalikod, mga kapatid, it's time to renew our commitment to guard, to obey, and to keep, and to guard, or shama or shamar, mga kapatid. Shama means hear and obey. Shamar, keep and guard, mga kapatid. Now is a time to return and returning. Another, mga kapatid, is rejoicing of the abundance of baraka. Bakit po rejoicing? Kasi sa panahon ni Asa, they were shouting, they were celebrating. Why? Because nagbigay si Abba ng kapahingahan. Once we satisfy Abba Yahuwah's requirement, Abba also will do his part. Yung ating napag-usapan doon sa Yesaya 66, may mga baraka na darating, mga kapatid, na hindi dadaan sa mga natural way. May mga supernatural, magugulat ka, mga kapatid. Darating ang mga baraka na yan, mga kapatid. And bilang encouragement sa atin dito, mga kapatid, kaninang kagabi, mga kapatid, kagabi, yes po. I had a chance to chat kay Brother Steve, and hindi nagtagal, siya talaga yung tumawag, mga kapatid. Tumawag siya at asking for continued palal o panalangin sa kanilang mga gawain, mga kapatid, upang ibarak ang gawain ni Abba dito sa Pilipinas, mga kapatid.
Yung mga baraka na yan, I would say kung yan ay darating, I would say hindi dumaan sa ano po. Hindi dumaan sa mga natural way, mga kapatid. Kung yan ay darating man, kung sino sa atin dito ay mamangha, may mga barakang dumating na hindi dumaan sa natural way, mga kapatid, ito po ay resulta. Ito po ay galaw ni Aba. Kung tayo ay mag-fulfill, mag-comply doon sa hinihingi niya sa covenant, He will do the rest, mga kapatid. Give us shalom sa panahon ni Asa. Sa atin ngayon, shalom, kinakailangan natin. O yung mga baraka na kinakailangan sa gawain, darating po, mga kapatid. In a very supernatural way, magugulat ka lang dahil hindi dumaan sa mga normal process. Mga kapatid. So ito po lahat ay resulta sa pag-observe natin ng Shabuhay. Pangalawa, resulta po kung yun ang ating laging ginagawa sa araw ng pamamahinga, mga kapatid. So, nawa ito'y maunawaan at maintindihan. Brother Demetrio, parang meron po kayong sasabihin if you want to add something o sino pa po nice to share something. Open po tayo for this moment. Go ahead po, Brother Demetrio. You wanna share, Brother Demetrio? Hindi ka namin marinig. Baka kailangan mong magbalik, mag-out, then come in with audio. Sabihin mo dyan na hindi ka marinig dito sa amin. Shabbat Shalom po. Okay, marinig na. Akala ko hindi marinig. Kasi hindi magtagal, hindi Recorded marinig. po ito, Brother Demetrio. Recorded po ito. Okay, go ahead po. Isa lang talagang pasasalamat kay Abba Yahuwah na maganda talaga na napag-aralan natin yung kahulugan ng kanyang mga gusto na marinig natin at maintindihan sa bawat isa sa atin. Talagang para sa akin, itong lahat ay pinaka-importante talaga sa buhay natin. Habang tayo ay nag-aantay sa tamang panahon na mayroong gagawin si Abba Yahuwah sa mundo natin ngayon. At talagang para sa akin, ang lahat ng pinag-aralan natin ngayon na talagang preparasyon ito sa mga darating na kung ano man ang darating, maganda man o hindi, o talagang puno-puno na tayo ng tura, puno-puno na tayo ng laman. At talagang sa tingin ko, hindi na tayo karapat-dapat na matakot kung ano ang mangyayari. Kasi ang dami na ng pinag-aralan natin na mabigay sa atin ng lakas na tayo ay magpatuloy hanggang katapusan. Yun lang, Brother Dan. Opo. So, nabanggit ni Brother Dimitri yung mga possible na challenges, chaos man, or whatever that is. May pag-asa tayo, mga kapatid, na may rest na ibibigay, may protection na ibibigay ni Aba, mga kapatid. So, yun na po ay magandang assurance. All esteem and praises kay Aba Yahuwah. And makaasa tayo, mga kapatid. May mga unexpected na mga magandang mga pangyayari, mga kapatid. So, yan po. Praises kay Aba Yahuwah dahil totoo po yung kanyang sinabi. Okay po. Salamat doon sa dagdag. Additional sharing. Anyone else would like to share bago tayo magtapos? Ano po sa inyo ito, mga kapatid?
This is not something new na narinig niyo ngayon. For those who are new, bago ito ninyo, but yung mga have been here for several times, ano yung pangungusap ni Aba sa bawat isa sa atin ngayon? Ano yung dapat kailangan gawin sa araw nito as part of our celebration? Kaya maganda sa umaga, meron tayong pagbulay-bulay sa salita, and then patuloy niyo pong i-allow ito na mga words to echo, to remind, and ring in your ears. And then mamaya ng 4 o'clock mga kapatid, balik tayo with the praises, with the thanksgiving, or with the sharing po kung ano yung mga pangungusap ni Abay Uwa. Kung wala na pong magdagdag o magbahagi o mag-share, then pwede na po natin tapusin dito. Kung meron pa, let me know, mga kapatid. Meron pa bang mag-share? Shabbat Shalom sa lahat. Sister Marife, you wanna share something po? Go ahead. Okay. Shabbat Shalom po sa ating lahat. Yes. Shabbat Shalom. Una-una po, all praises and esteem po sa ating Aba Yahuwah na binigyan naman tayo ng another Shabbat, a very special Shabbat, Hmm. which means completeness. Rather than, di ba sabi niya, completeness. The 7th Shabbat from the first month, First fruit offering. Opo. first fruit offering. Ako po'y nagpapasalamat kasi sa privilege na binigay ni Aba na kami ay makasali sa celebration na ito. First time po namin. Hmm. And na-appreciate ko po lahat yung mga meanings na binigay kanina, the importance of Shabuay. From the word completeness, totoo po talaga na if we are in Abba, we lack nothing. Tama. We are complete. Whatever the circumstances po na meron tayo, but still, yung completeness, satisfaction, shalom, everything po, yung kapanatagan ng ating mga puso at sarili ay nandun po talaga sa presence ni Abba Yahuwah. And speaking of complete po, Brother Dan, actually po si Brother Rogin po ay nandito po sa bahay. Oh. Ngayon, nag-visit siya sa mga bata po. Kasi ano po, namimiss din po niya yung mga anak niya. So, complete po kami ngayon dito. Complete na yung family nila. Then complete din po kami. Kaya, Perfect yung word na complete. Oo. Yada Yahuwah. Yada Yahuwah. Opo, complete po talaga. Total package talaga ang lahat ng mga bagay. Hindi ka talaga magkukulangan, Brother Dan, kapag na kay Aba Yahuwah tayo lahat. Tama. Whatever happens in the future, maasahan talaga natin na Aba Yahuwah is always there for us as long as we are rooted sa kanya mga kautusan, sa kanya mga covenant. Opo. Yun lang po talaga ang key dun eh. The covenant, to keep His covenant, to celebrate His feast, and observe His Shabbat. Yun po talaga, Brother Dan. Tama. And Shabbat po is very important talaga kasi hindi lang man yun before creation, Shabbat already existed eh. Di ba po, Brother Dan? Opo. So, pasalamat tayo kay Aba Yahuwah. He created Shabbat kasi He cared for us. It is way of caring for us.
na binigyan tayo ng araw na tayo ay makapagpahinga gaya din ng kanyang ginawa. Mm. So, napakasarap po sa feeling na mayroon tayong ama na aside from our earthly fathers, Mm. mga tao lang sila na na may mga kakulangan din na hindi naman din natin pwede ma-blame kasi hindi din natin alam kung ano yung mga pinagdaanan nila, but Opo. we have an Aba, a perfect Aba na talagang nakakalam kung ano nakakabuti sa ating lahat. And that is Aba Yahuwah, all praises and esteem to Aba Yahuwah through His Ban Yahusha, our Hamashiach. Yun na po, Brother Dan. Yeah, Sa lahat po. yes. Shabbat Shalom and Kag Shabuway, okay, or happy celebration of Shabuway. Okay po, Yada Yahuwah. Meron pa ba mga kapatid? Bago tayo magtapos, anyone else would like to share some reflection or realization? So what is celebration kayo dyan, no? Kasi buong buo yung pamilya ni Sister Pam and with your family as well. Dyan sa Negros. All esteem and praises kay Abba Yahuwah. Anyone else would like to add? Sister Emelda, if you wish to something, say something. Sister Anne, Sister Asara, if you wish to share something. Or sino pa? Brother Casadio. Who else? Okay po. Brother, sino yan? Brother Yasar, Yao, you wish to share something or? Konting ano lang, Brad, Opo. karagdagan. Shabbat shalom po sa lahat and Yes po. happy sa buhay. Sa ganitong pagkakataon po ay napakasarap na gunitain, hindi lang po taon-taon, kundi lalo na yung pinaka paalala po sa atin na sa bawat ginagawa po ni Aba, lalo na yung pagbibigay niya sa atin ng kapahingahan, ay dapat po nating pahalagahan talaga, i-treasure po, no? At kahapon po, sa pag-ano ko rin ng Shabbat, Opo. ay it's been a great day of rest sa akin kasi kahit sa kabila ng mainit na panahon, pero talagang nakakapagpahinga. At purihin si Aba kasi hindi lang physical yung Na-renew. na-renew. Also spiritual. Opo. Spiritually din. At lalo na kahit na sa kabila po na malayo po tayo sa isa't isa, pero I know that we are all connected in terms of prayers and even sa celebration na kagaya po nito. Kahit na iba pa po tayo ng date ng petsa ano po at calendar, pero we are one accord in Ruch and in Amas or Amona. Kaya po sa akin lang po ay I really appreciate and grateful po sa pagiging faithful at goodness po ni Aba sa bawat isa. Kahit na tayo po ay hindi perfecto, nagkukulang din minsan, pero naroon talaga yung root niya na nagpapaalala lagi. Para sa akin po, ito yung mga ganitong pagkakataon ay ito yung kumbaga para sa secular work natin ay ito yung kumbaga ano tawag nito? Yung leave of absence na kung saan ay makapag talaga tayo, makapag nilay-nilay, muni-muni, ma-appreciate natin ang ginagawa ni Aba
Speaking of return and returning, so yun po ay very swak po yun sa atin kasi we are still on the flesh Tama. na pagkakataon na talagang bumagsak tayo, magkukulang, nakakalimot. Pero yung kamay ni Aba na lagi bukas sa kanyang mga sangkatauhan na tinawag at pinili na sa kabila ng mga pagkukulang ay hindi po niya sinasaran lagi. As long as we are tawag nito, yung pagkakataon na kung makalimot man at bumagsak, dali-dali talaga tayong bumalik agad sa kanya, Opo. humingi ng tawad. Tama. Kasi po, he is very compassionate at wala siyang tinatakwil, wala siyang tinatangi, wala siyang tawag nito, tinatanggihan because Abba knows our heart and he looks on the heart and not on our level of or standard of living, whatever titles or whatsoever. Kung hindi doon sa puso na handang magbalik loob sa kanya at magpatuloy sa journey na ito. Alam ko na ang iba loner kasi mag-isa lang sa pamilya. Opo, at hindi ganun kadali na wala kang kasama, wala kang pero salamat tayo dahil merong gantong online na gathering na nakakatulong talaga sa atin personally. Kaya po, all esteem. Praises kay And praises kay Abba. Opo, yan lang po. Yada Yerwa, mga kapatid, sa sharing ni Brother Yasario as well as an encouragement at patutuo sa faithfulness ni Aba para sa kanyang sangkatauhan at lalo na naranasan ni Brother Yasario. Masarap talaga, mga kapatid, mag-observe ng Shabbat. Totoo yan sinabi ni Brad Yasario. Hindi lang katawan na kapagpahinga, pati na ang ating kaluluwa, ang ating napas, ang ating being, mga kapatid. Talagang refresh na refresh. Dahil nagkaroon tayo ng renewal of our covenant, commitment of the pledge and oath, then as a result, Abba also will give or will satisfy us, mga kapatid, ayon doon sa mga pangangailangan natin. Yadayo po sa sharing na yan. Meron pa bang maghabol isa before tayo magtapos? Anyone would like to add some more or share? Okay. Mga kapatid, anyway, mamaya balik po tayo sa 4 o'clock, mga kapatid. At handa po yung ating mga testimonies mamaya. Song, kung meron kayong mga awit tuwa, awit pasasalamat, o whatever that song is, offered po natin yan para kay Aba Yaua, mga kapatid. So, yan lang po for this time. Kung wala na, Yada Yaua, Tuda Raba Yaua, Basyam Yausya. Yada Yaua.